My God mga kalahi, ngayon ko lang nalaman kung bakit nga ba tinawag na batubaong ito. Grabe, kinilabutan ako, my God. Alam nyo ba kung bakit tinawag na batubaong ito? Mapapansin nyo ba yan? Yang part na sulok na yan ay para siyang kanto ng isang sinaunang kabaong. At makikita natin dito, yung part na ito, diretso, halos magkapareha sila ng kanto na ito. At makikita natin dito yung kanto na parang sinaunang kabaong din. At kapag lumipat tayo sa part na ito, oh my God, para tayong nasa loob ng isang ataol. Dumating na naman tayo sa part na kinakatakutan natin mga kalahi. Dahil ngayong araw nga ay papasukin ko ang kabundukang ito na kung tawagin nila ay Batubaong. Isang lugar na maraming misteryo at kababalaghan na nababalot dito. Kaya ngayong araw mag-isa kong pasukin ito dahil ito yung challenge sa atin ngayon na kung kaya ba nating pasukin to ng mag-isa o babalik na lang tayo dahil sa mga kwentong pinaniniwalaan nila dito. Kaya mga kalahi, tara, samahan nyo ako sa pag-explore ng kagubatang ito. Alright, kamusta mga kalahi? Panibagong araw, panibagong vlog na naman ang i-explore natin sa episode na ito. Ngayong araw nga ay mag-isa kong papasukin itong kabundukang ito na kung tawagin dito sa amin na Batubaong. So ano nga ba ang hiwaga sa likod ng malaking bato na ito? At ano nga ba ang pagbabago simula nung huling binlag natin ito? Dahil kung matatandaan nyo noon ay binlag namin to nila Mr. Mendoreño. Sobrang lakas at sobrang ragasaan ng tubig. Pero ano na kaya ang pinagbago nito ngayon? Maraming kwento ang mga nagsasabi na mayroon daw ditong mga elemento na nagpaparamdam. At madalas din daw mayroong mga babaeng umiiyak dito sa walang kadahilanan. Kaya tara, samahan nyo ako ngayon at tuklasin natin ang nakatagong misteryo at kababalaghan sa likod ng bundok na kung tawagin nilang Batubaong. Sadyang kamangha talaga ang ginawa ng ating Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng ganito kagandang biyaya na dapat nating ipagmalaki at sana huwag nating sirain. At saka sa mga taong pumupunta dito ay huwag nating gambalain ang ating kalikasan. Dahil naniniwala ako na ang kalikasan ang magliligtas sa atin balang araw. Ano man yung mangyari sa atin, tayo po ay tila isang bisita lang dito sa ating mundo na binigay lang ng Diyos upang masilayan ang ganda ng ating mundo.
Paano mga kalahi, tara samahan nyo ako sa pag-explore na ito. At bago natin sisimulan ang vlog na ito, syempre maraming salamat po muna sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Sa lahat ng mga nagko-comment na pasensya na po. Hindi ko talaga maisa-isa ang inyong mga pangalan sapagkat kung napansin nyo naman ay talagang busy. So may time po na magla-live ako at isa-shoutout ko kayo isa-isa para malaman nyo rin po yung mga nararanasan namin sa pagpasok sa mga ganitong lugar. Ayan mga kalahi, kung napapansin nyo, ako lang mag-isa ang nag-explore sa lugar na ito. Bagamat nakakatakot yung part ng lugar na ito, marami kasing kwento ang bumabalot dito, ay nagpatuloy pa rin ako upang alamin talaga yung mga nakatagong kababalaghan dito. So, 2 beses ko nang pumunta dito sa lugar na ito nang ako lang mag-isa. Ito yung part na kinakatakutan ko talaga sa bawat vlog ko, na papasok ako sa isang lugar na ako lang mag-isa. As in, yun talaga. Iba yung pakiramdam ko. Kinakabahan ako, kinikilabutan. Sobrang tindi. May nakita ako dito. Ayun o. Bumungad sa atin itong bilog na bato na ito mga kalahi. Tignan nyo. Itatabi natin siya. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, para hindi tayo mahihirapan, yung dala nating tsinelas ay ilagay muna natin sa tabi-tabi dyan. Ayan, para mas mapadali yung pag-explore natin. Kasi naniniwala ako sobrang dulas ng mga batuhan dito. Dito muna. Ayan, so dyan muna siya. Ang tsinelas na ito ay hiniram ko pa sa tatay ko kasi yung tsinelas ko na ginagamit madalas, naiwan ko sa bahay namin, sa kabilang bahay namin dun. Grabe, kakaiba itong bato na ito mga kalahi. Para siyang napakalaking lamesa na tinutubuan ng maraming halaman. Kakaiba yung mga halaman dito ha, kung pansinin nyo. Ayan, anong tawag sa halaman na ito sa inyo? Baka may alam kayong mga halaman na tawag sa ganito. Tapos ano nga ba yung benefits o pwede bang gawing gamot ito? I-comment nyo naman mga kalahi para maging updated tayo sa ating mga susunod na pag-explore sa gubat. Para alam na natin kung para saan ba ito. Napakatahimik ng lugar. Ang tanging maririnig mo lang ay ang ragasa ng tubig. Alam nyo, isa yung kinakatakot ko dito mga kalahi, yung part na sinasabi nilang may mga umiiyak daw na babae dito. Hindi ko rin alam, pero naalala nyo noon, may huling vlog ako na ako lang mag-isa. Naramdaman ko yung, alam mo yung nafe-feel ko yung pakiramdam. Nafe-feel yung pakiramdam, tama ba? I mean yung ano, nafe-feel ko yung mga nangyari sa mga taong pumunta dito na hindi ko alam kung namatay sila o na disgrasya sa lugar na ito. Ano pa nga ba ang mga kwento? Look at that. Kakaibang puno ang ating nakita. Para siyang isang katawan ng ahas na maraming ulo. Makikita nyo, di ba? Ikutan natin. Ayan o. Yan yung itsura niya ngayon. May mga gabing maliliit dito. Ayun o. Parang may mga price itong gabi na ito. Tignan natin mga kalahi. Look at that. Tabi-tabi lang po. Tignan nyo yung gabi na yan. Gabi ba ang tawag dyan? Tapos meron dito parang marijuana. Ayan o. So tara. Wow, ang ganda. First time ko ulit
na pumasok dito sa lugar na ito, hindi ako natakot. Bigla akong namangha. Dahil kung makikita nyo, oh my God, ang ganda. At that, nagiging kulay green yung bagsak ng tubig. So isang indikasyon to na malalim itong lugar na ito. Pero safe siyang liguan ngayon ha, dahil napakaganda at napakalinaw ng tubig. Sa mga gustong pumunta dito ay siya, wag nyo nang palalampasin yung pagkakataon na pumunta dito at ma-explore nyo rin yung napakagandang lugar na ito. Kanina pa ako napapatingin sa likod ko, parang mayroong mga sumusunod sa akin, parang mayroong ibang pumunta dito, hindi ko alam. Pero nasisense ko mayroong tao dito kanina na nakakulay pula na papasok sila dito. Hindi ko alam kung napansin nila ako, pero malalaman natin yun kung papasok sila dito ay magkikita-kita kami doon sa taas. So tara mga kalahi, samahan nyo ako. At sana sa bawat sulok ng pagbablog ko na ito ay makita nyo yung mga nakatagong elemento dito sa part na ito. May mga viewers tayo na talagang mayroong gift ni God na nakakakita sila, nakakaramdam sila ng mga kakaiba sa mga vlog na pinapanood nila. Kaya it's time, shout out kay Ma'am Jing Siriaco, kay Ma'am Julie Iwaw na palaging nakasubaybay sa atin, sa ating mga vlog. At salamat po sa patuloy na pag-comment. At dahil dyan ay medyo na-miss ko kayo dahil sobrang tagal ko nang hindi nakapag-vlog. So first time ko ulit nakapag-vlog ngayon. Kung makikita nyo, ang ganda. Perfect ang lugar na ito para sa mga pumupunta at gusto lang ng peace of mind. Sobrang ganda talaga. So bungad pa lang tayo, ito na yung bubungad sa atin. Sobrang ganda dito. Tignan nyo naman. Nung last time na pumunta ako dito, kaba, takot at kilabot yung naramdaman ko. Pero ngayon, yung saya at excitement ang naramdaman ko dahil hindi ko alam kung ano nga ba yung itsura ng taas na ito. Sobrang ganda na talaga siguro. Kaya samahan nyo ako at ipagpatuloy ang vlog na ito. Madudalas mga kalahi yung dinadaanan natin. Sobra as in talaga. Hindi naman siya nakakatakot pero nakakabahala siya dahil may posibilidad na baka madulas tayo. So itong pato na ito, dito tayo dadaan. Aray. Oh my God. Wala tayong ibang kapitan. Ang hirap. Grabe, sobrang taas niyan, tignan nyo. So, advisable na kapag pumunta kayo dito, kailangan meron kayong mga safety gear na gagamitin, like lubid. Dapat meron kayong mga ibang kasama dito. Kung marami kayo, siguro mas mabuti na mas maraming lalaki na kasama. Dahil madudulas yung bato. May posibilidad kasi na kapag nahulog tayo dito, ay hindi na tayo makikita dahil may lagusan dyan sa baba na yan. Grabe. Kanino ko pa nararamdaman parang may sumusunod sa akin. Hindi ko alam. Pakicheck nyo na lang mga kalahi ha, baka mayroon tayong mga ibang kasama na hindi lang nakikita pero nararamdaman ko. Hindi ako kinakabahan, promise, wala akong nararamdaman na kaba. Hindi, parang ansay ako dahil muli na explore ko ulit itong lugar na ito. Parang naging welcome na sila sa akin at parang naging welcome na ako sa kanila. Tama ba? Correct me if I'm wrong ha. Marami ng pagbabago simula nung huling punta ko dito. Grabe.
No. Ang ganda talaga dito. Hindi ko maiwasang pagmasdan yung mga nakikita ko. Grabe, namamangha talaga ako. Ayan, shout out sa kaibigan ko na si Mr. Mendoreñong Mangyan. So, masyadong busy yung aming time ngayon. So, kailangan namin talagang mag-spend ng more time para sa aming pamilya, para sa aming sarili. So, sa mga nagre-request at nagtatanong kung bakit nga ba hindi ko nag-aanong nakasama si Mr. Mendoreño, meron po kaming sari-sariling ginagawa. So, vlog. Yan. What that? Ipinapakita ko lang dito yung ganda at gusto ko rin mamangha kayo sa lugar namin. So, hindi naman natin iniiwas yung mga kababalaghan ay talaga namang kapag pumasok ka sa mga gantong lugar, talaga namang may mga kababalaghan na hindi natin maiwasan o marinig sa mga taong nakapunta na dito. Like gaya ko, tama ba? Parang marami na akong maling sinabi mga kalaya. Ayoko nang magkamali. Gusto ko yung kalmadong buhay naman. Pero thank you sa suporta nyo ha. Ito yung dadaanan natin ngayon, yung part na ito. God, grabe, sobrang ganda dito. Ngayon, saan tayo dadaan? So, kailangan nating dumaan dito sa isang matarik at mataas na lugar na ito. Challenging sa mga taong pupunta dito. Uy! Sakit! Ang taas, grabe. Isa pa. Sana tayo mahulog. Grabe. Hindi. Kita nyo yun? Ganito kahirap pag mag-isa ka lang. Parang sa buhay din yan eh. Pag mag-isa ka lang, ang hirap pag-survive. Pero mas maganda yun. Kasi na-challenge daw yung sarili mo at yung mismong mental health mo pag mag-isa ka lang. Kung mag-isa ka lang, natatakot ka. Pag may kasama ka naman, hindi ka natatakot. I think mas mabuti yung sanayin mo yung sarili mo sa mag-isa ka lang. Dahil balang araw, isa lang din naman yung magiging kakampi mo. Yun yung sarili mo. So tara, paano? Patuloy tayo. May nakikita ba kayong mga kasama ko? Parang hinila ako. Tara. Ito na yung dadaanan natin. Kung makikita nyo itong portal na to. Portal, Lagusan. Lagusan sa Tagalog. Dito tayo dadaan ngayon. So mag-iingat tayo. May posibilidad kasi na baka may mga malalaking ahas dito. Grabe. Tara. Ito yung nilagusan ko. Grabe, sobrang liit. Pumasya pa ako dyan. Thank you Lord. Malapit na tayo. Malapit na tayo sa unang hakbang.
Ayan mga kalahi, shout out sa aking pamangkin na si Elmer Estoy na nagtatrabaho sa Taytay Rizal. Ano yun, parang may tumalon doon. Oh my god. Nakita niyo yung patay na kahoy na yun, may nakita akong tumalon. So mamaya ko na i-shout out, tignan muna natin to. May tumalon dito, hindi ko alam. Sabi nila kapag sobrang lakas daw yung ulan, so kahapon kasi sobrang lakas ng ulan, tapos biglang init, ay yun, nagbibilad daw yung mga malalaking ahas. Yun ay sabi lang naman nila, pero totoo naman siguro. Scientific explanation bakit nga ba nagbibilad yung mga ahas sa initan pagtapos ng malakas na ulan, no? So paki-explain naman mga kalahi sa mga magagaling nating subscriber dyan at mga nanonood. Dito ko siya nakita. Maglayo lang tayo ng konti, baka may mga malaking ahas. Ano to? So wala naman. Hindi ko guni-guni yun, nakita ko eh. Ito yung inakyat yata nila Mr. Mendoreño. Yung part na yan. Gusto ko rin siyang akyatin, pero gusto ko meron akong kasama. Kita nyo ba yan? Sobrang ganda. Yung iniingatan natin dito, yung biglang pagbulusok ng malakas na ulan, dahil panigurado itong lugar na ito ay sobrang lakas ng pagbuhos ng ulan dito. Ayan, shout out sa lahat ng mga viewers natin na nakakakita ng mga kakaibang bagay, ng mga elemento, engkanto, kapre, duwende. It's time para sa inyo naman itong vlog na ito. Totoo nga ba na may mga nagpaparamdam sa mga gantong lugar? May posibilidad nga ba na may mga namatay na dito? Wala pa kaming naaktuhan na kwento tungkol sa lugar na ito, pero maraming mga nagsasabi talaga na may mga umiiyak daw na tao dito sa part na to. Oh my god, ang lalim. So dito pa lang sa part na ito, sulit na sulit ka na para maligo. Ang ganda. Yung tubig, tignan yung tubig. So itong host na ito ay patungo doon sa pupuntahan natin ngayon. Sobrang linis na ito mga kalahi dahil wala pang mga taong pupunta dito. Madalang siyang puntahan. Siguro weekend lang kapag may mga event yung tao pinupuntahan, pero mas napupuntahan yung tinatawag na mangkok-mangkok o yung Candice. Pero ito kasi napaka-creepy ng lugar. Pwede naman siya sa mga nature lover talaga, pero hindi ko advisable na puntahan nyo lang ito dahil gusto nyo lang mag picnic. Siguro mas maganda pag pumunta kayo dito yung marami kayo para hindi kayo matakot. Yan yung lugar. Nakakatakot diba? Tapos nakakatakot dyan kung iwan ka na lang ng bigla. Okay. Anong napapansin nyo dyan? Bumubukal. Ayun oh, patuloy yung pagbukal niya. At yung force ng tubig talagang, ayun oh, sobrang lakas. Tignan nyo. Oh my god. Ang ganda. Para siyang tahanan ng mga kapre. Alam nyo ba, sabi nila ang mga syukoy daw madalas dito sa mga gantong lugar kasi malinis yung lugar. Nakakahinga sila ng maayos.
Oh my God, ang ganda. Ito yung madadaanan natin ngayon mga kalahi. Napakasikip na daan, napakadelikado, pero napakaganda. Ayan, ito yung madadaanan natin. Grabe. Ang sulit talaga pag pumunta ka dito sa ganitong lugar. Uy, putik, malalim. Malalim. Aray, basa ang bag natin. Nabasa yung bag ko. Paano tayo makakadaan dito ngayon? Sobrang dulas to. Ayun oh, mayroong mga sunod-sunod. Parang pinukpok. So nandito na tayo ngayon sa Batubaong. Oh my God. Excited na akong ipakita sa inyo yung Batubaong. Oh, grabe. So bago natin ipapakita yung Batubaong na yan, ikot muna natin yung camera dito sa... Ay putang inahit. Ano to? Gagi. Nagulat ako, parang may gumalaw dito. Sorry mga kalahi. Hindi ko ikakat itong part na ito dahil nagulat ako dito sa part nito, may tumalon. Grabe. Ayan o. Yan, ito yung madadaanan mo. So tara. Look at that, sobrang ganda. Bumubukal. Sobrang linis dito mga kalahi. That. Nice view, ang ganda. Epic, panis. Itong part na ito, may butas dyan. Yan ay nakakonekta doon sa baba yata. Yung part na yon, doon siya nakakonekta. Kaya sinubukan minsan to ni Mr. Mendoreño, hindi niya kinaya. Natakot siya. Kita nyo ba yan? Grabe. Ito yung aakyatin natin ngayon. Ayan mga kalahi, mayroon lang akong knowledge na gustong i-share sa inyo, no? So, sabi nila kapag stalactite daw ay nanggagaling sa taas pababa. So, kapag stalagmite daw nanggagaling sa baba pataas. So, maraming klase ng gantong formation ang mayroon pa tayong mga na-discover dati pero hindi ko lang siya sa ngayon alam, no? Kasi pinag-aaralan ko din. Pero correct me if I'm wrong kung stalagmite ba pag sa baba, stalactite pag sa taas. Ayan, so hintayin ko yung comment nyo. Kung nagkamali man ako, pasensya na po. Ayan, ito yung lugar na yun. Sa mga part na ito, buhay na buhay talaga yung mga halaman. So makikita nyo naman. Ayan, mula sa taas, ito yung makikita natin. Ayan. Ayan.
Baka may nakikita kayong kasama ko dyan ha. It's time para sa inyo naman itong part na ito. Baka nakita nyo may kasama akong ibang tao dyan. O pakicheck na rin, baka may kasama na siyang iba. Che, sino? Joke lang. Ganda. Grabe. So ito yung dadaanan natin. Mag-iingat tayo. May posibilidad na mahuhulog tayo dito. Panigurado. Lulusot tayo sa may bilog dito, sa may hole. Nakakatakot. Ano to? May mga bonsai dito mga kalahi oh. Bonsai. May mga bonsai dito. Yan, bonsai. What that? Sobrang ganda. Tapos yan, bonsai din. Ito, meron ditong bayabas, bonsai din. Look at that, sobrang ganda mga kalahi. Ibang klase. Nirenovate na siya ng nature. Oh my God. Ibig sabihin, sa part na ito, mayroon pang mga lagusan dito na pwede tayong akyatin. Pwede nating akyatin. Yan part na yan. Kaya abangan nyo, aakyatin ko yung part na yan. Abang-abang lang kayo mga kalahi. Ito. Yun o. Tara. So, pasyalan natin itong part na ito. Tignan natin kung may pagbabago ba. Shout out kay Ma'am Julie Iwaw sa mga mutya na ipapadala natin dyan. Ay hintay-hintay lang po kayo. So, sa ngayon po ay nag-iipon pa tayo ng mga mutya na posibleng naipadala natin dyan. At maraming salamat din po sa patuloy niyong suporta sa amin, Mr. Mindoreño. At kung hindi dahil sa inyo, sa lahat ng mga viewers namin ay hindi namin ito mapupuntahan. Ngayon ko lang na-feel na ang sarap pala mag-explore ng mag-isa ka lang. Yan, sobrang lalim yan. So, dito tayo sa part na ito dadaan. Ayan. So, dito tayo nanggaling kanina. Yan. May mga bonsai tayong nakita dito sa part na to. You know, parang galit na galit yung mga ugat. So, dito pa rin tayo dadaan. I think hanggang dito na lang siguro tayo mga kalahi. Sa part na ito kasi ay medyo malalim na yan. May mga stalagmite at stalactite tayong nakita dito sa part na ito na inagusan ng mga tubig. Shout out Amazing Earth, baka naman. Look at that. Sobrang ganda. Yun lang, delikado na sa part na ito. Kapag lumindol, ito yung part na paniguradong babagsak, nakakatakot. Kaya sa mga pumupunta dito, mag-iingat po tayo ha. Lahat ng mga sulok na ito may posibilidad na anumang oras babagsak. Yan. Alright mga kalahi, maraming salamat po sa panonood ng vlog ko na ito. Sana nag-enjoy kayo sa part na mga pinupuntahan ko at hayaan nyo, mayroon pa tayong mga pupuntahan na ibang part ng bundok na ito. Kaya hayaan nyo, mayroon tayong isang makakasama ulit na vlogger dito sa Occidental Mindoro upang explore ang lugar na ito. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba ng video na ito. Isa-shoutout po kayo sa susunod na live natin kasama si Mr. Mindoreño Mangyan. Kaya muli,
Maraming salamat po sa inyong suporta. Shout out sa lahat ng mga mananahi ng Taytay Rizal, lahat ng mga taga Antipolo, Pangasinan, Davao Oriental, Davao Occidental ba? So Davao, part ng Davao, Sarangani Province, Mountain Province. Mayroon pa pala tayo dyan sa sa part ng Mindanao, as in Luzon, Visayas, Mindanao. Napapanood na tayo. At ang mas maganda dito, hindi lang tayo all over the Philippines, napapanood din tayo sa buong mundo. Kung saan man tong nakakasakop ng aking vlog na ito, maraming salamat po sa inyong support. Mag-iingat po kayong lahat and God bless.